At mga kapuso, kahit po nag-uulan na, hindi pa rin tumataas. Sa halip, bumababa pa ang tubig sa Angat Dam. Kaya ngayon pa lang, pinaghahandaan na ng mga ahensya ng gobyerno ang posibleng takulangan sa tubig o yung tinatawag na water shortage sa susunod na taon. Nakatutok si Julio Segovia. Mula sa level nito noong isang linggo, mas bumaba pa ngayon ang tubig sa Angat Dam kahit pa ilang buwan ang tagulan. Malayong-malayo sa water level sa parehong panahon ng isang taon na higit 190 meters above sea level. Mas marami ang palabas na dinidischarge going to MWSS kaysa yung papasok na inflow from the rain. Kaya kanina, pinulong ng National Water Resources Board o NWRB ang ilang ahensya ng gobyerno. Sa pulong ng NWRB, sinabi na pag-asa na bagaman bumaba ang tsansa na magka-El Nino ngayong huling bahagi ng 2014, hindi pa rin daw nawawala ang banta nito. Kaya hindi pa rin ikinakaila ng NWRB ang posibilidad na magkaroon ng water shortage sa susunod na taon, lalo na kung patuloy na bababa ang level ng tubig sa Angat Dam. Ang level ng tubig sa Angat Dam dapat daw pumalo sa hanggang 212 meters bago mag-Enero para hindi makaranas ng kakapusan sa supply ang Metro Manila at di na maulit ang pagrarasyon ng tubig noong 2010. Gagawin naman lahat ang preparation para malesen yung impact. Pero ngayon pa lang, naghahanda na ang dalawang water companies sa posibilidad ng kakulangan sa supply ng tubig. Mas pinaigting ng Maynilad at Manila Water ang pagsasaayo sa mga tubo may tagas. Kung talaga maging tight yung supply, tinitingnan din natin na baka merong mga areas na hindi na 24/7 yung magiging supply. Bukod sa problema sa supply ng tubig, isa pang pinangangambahan ng krisis sa kuryente sa 2015. Sabi ng grupong Trade Union Congress of the Philippines, hanggang 18 pesos per kilowatt hour ang posibleng dagdag sa generation charge. Iyan ay sakaling gumamit ng power barges at magrenta ng generator sets daw ang ating gobyerno. Kung 100 kilowatt hour ang buwan ng konsumo, halos 2,000 piso ang dagdag singil. Mag-consult ng mga stakeholders para mapag-usapan kung saan ba natin kukunin yung kulang, paano natin kukunin at magkano ang dapat natin ipataw na presyo. Ayon sa ilang opisyal ng DOE, di raw talaga maiiwasan ang mataas na singil sa kuryente kung kukulangin ang supply. Law of the supply and demand eh. So pagka tight ang supply, talagang tumataas yung presyo. Julio Segovia, nakatutok 24 oras.